Hindi kaagad nakaalis si Bella sa kondo dahil sumugod ang ilan sa mga kaibigan niya doon, kasama si Bea. Inabutan pa ng mga yon ang ayaw umalis na si Mayumi. Nag-chat na rin kasi kaagad ang babae sa GC, kaya napasugod ang mga kaibigan nila, yung mga hindi busy. "How dare you? Tama pala talagang kutob ko," ani kaagad ni Bea. "Kaya pala ang insist mo na kunwari akitin si Darius. Yun pala talagang may plano lang kayo na sirain ang relasyon nila ni Bella. Kami naman si tanga, payag to the max," ani naman ni Zia. Galit ang mukha. Si Mayumi ay tahimik na nakaupo sa may sofa. "Ayaw mo masira ang relasyon mo sa BF mo kapag lumabas ang sex video mo, kaya ibang relasyon ang sinira mo." "Hindi ko babawiin ang sinabi ko. This is the least that I can do for you and for myself. You must. Parati mo nang piniling gumawa ng mali. At least may magawa kang tama sa buhay mo this time," she said. "Tama," sang-ayon ni Zia. "Pero don't expect us to believe you after this. Ang hirap na sa'yo magtiwala. Lahat kami nagsasaya para kay Bella. Ikaw pala ay plastic." Walang inig si Mayumi at kahit na may awa siya ritong nararamdaman, hindi niya lubos na mapatawad. If Mayumi chose to tell her the truth and didn't agree with Lila's wicked plans, everything should never be happened. Mas nakakaawa si Darius na wala namang ginagawang masama ay napagdiskitahan. "Let's go. Take care, Bella," Bea said and hugged her. Hindi niya tinignan si Mayumi nang tumayo iyon at naglakad papalabas ng kondo. Namumuro na si Harry sa kanya at lalong bumabalong ang galit niya sa lalaki. Ang tanging tagapagtanggol sa courtroom, siya ngayon ang hahanap ng abogado para tumayo doon. Hindi man niya naiganti ang sarili niya sa lalaking iyon, iginaganti na siya ng langit. Matagal na pala siyang tinatanga ng lalaki na yun. Wala siyang kaalam-alam. Ngayon ay ang Diyos na ang gumawa ng paraan para makuha niya ang para sa kanya. Pagkalabas ng mga iyon ay kinuha naman ni Guada ang inihanda nitong gamit sa bag. Dala nito ang pagkain ni Jumbo at ilang pagkain nila. "Halika na anak," sabi nito, bitbit ang isang pares ng arnis. "What is that, Yaya?" "Armas," anito kay napaawang ang labi niya. "Tig-isa tayo para kung sakaling lumapit ang walang respetong si Harry, hindi ko sasantuhin ng palo." Natatawa siya rito pero tama naman ang yaya niya. Sa mga nangyari, walang assurance na gagawa si Harry ng mabuti. "Sus ko, mabuti na lang at hindi siya nakipag-sex sa hudyo na yon. Baka gamitan pa siya ng sex scandal kung nagkataon. Halika na para hindi tayo gabihin sa daan." Anitong isinara na ang pintuan. Sumakay siya sa kotse at lumabas sa gate. Sa likod sumakay si Guada at si Jumbo ang nasa tabi niya. Maraming sasakyan sa daan pero na mag-overtake ang mga yon nang nasa 1 oras nilang biyahe ay may isang pick-up ang naiwan na nakabuntot sa kanilang dalawa ng yaya niya. "Yaya," aniya na tumikim. "Kanina pa yung nakabuntot." "Alin?" Lumingon ang matanda at tiningnan ang tinutukoy niyang sasakyan. Kinuha nito ang arnis kaya kinabahan siya. Baka mga tao yun ni Leila at Harry na sumusunod sa kanila at may gagawin na hindi maganda. Those people are so desperate to replenish their needs, not minding if they hurt other people. "Yaya, kumapit ka. Bibilisan ko." "Sus ko, baka tayo mabangga. Tawagan mo si Darius. Alam mo naman na daig pa nun ng superhero kapag ikaw ang pinag-usapan." Right, yeah, right." Mabuti na lang at nawala na sa eksena si Mikey nang i-block niya ang number nun. Kung hindi, sangkatutak ang kanyang kaaway. She slowed down a bit but the pickup also slowed down. Kinakabahan niyang kinuha ang smartphone at binuksan ang app. Sus ko, hindi na naman online ang lalaki. Wala naman siyang signal sa SIM card. Malamang ay expired na simang nilagay ni Mayumi sa kanya. At huli na niyang napansin. Sinubukan niyang paringin ang account ni Darius at nagring naman yun. Oh my God! Kinabahan siya lalo. Nakabukas pala ang linya nun kahit hindi online. Himala, mabuti na lang may wifi ang kotse. Kahit hindi active sa social media ang may-ari. "Bella?" Tila gulat na sambit ni Darius nang sumagot sa tawag niya. May bumubuntot sa amin ni Yaya. Pick up. Nasa Apalit na kami." "Apalit? Bakit? Saan kayo pupunta?" "I'll go to you, you idiot. Papakasalan mo ko."
Inis na sabi niya kaya napahalakak ito sa kabilang linya. Tila ito nabuhayan ng loob sa sinabi niya habang kaninang kaharap ito'y daig pa nito ang namatayan ng 10 beses. Sandali, iikot ako. Nasa Di Guzman na ako. Anong plaka ng bumubuntot sa inyo? Mag-ingat ka sa pagmamaneho, Bella. Huwag kang matataranta. Yaya, what's the plate? Dali-dali nagsuot si Guada na nakasabit na salamin. Sa leeg nito't sinipat ang plaka ng pick-up. NBC 1234. Anito sa kanya. NBC 1234. So far wala namang ginagawa but I'm still afraid. What if it's Harry and Leila or Jordan? Tila nagpapanik na sabi niya pero parang kalmado si Darius. Baka tauhan ni Rigor yan. What? Who's Rigor? Nababahalang bulalas ng dalaga. Kaibigan kong pulis sa Maynila si Rigor. Humingi ako ng taong magbabantay sa inyo ni Guada dahil kay Harry. Sabi ko magbantay lang sa inyo kaya baka sumunod dahil umalis kayo ng kondo. You did hire? Kailangan ko masigurong ligtas ka at walang mananakit sa'yo habang may inaasikaso ako. Kahit nawalan ka ng tiwala sa akin, hindi kita pababayaan. Puno ng senseridad na sabi nito kaya muli na naman siyang napahikbi. Nag-reply na si Rigor, mga hard ko nga yan. He confirmed the plate. You can drive at ease now, Bella. Pupunta ako kay Atty. Fulgar, sila na maghahatid sa'yo sa Di Guzman. You're safe and that's all I ever wanted in my life, to keep you safe. Lalo siyang napaiyak sa mga sinabi nito sa kanya, kaya napasinghot siya. Mag-ingat ka, Aniya. I'll see you later. No, Bella, keep talking to me. Hanggang makarating ka sa bahay, Bella. Gusto ko kausap ka. Magkwento ka. Okay, Aniya rito. Si Mayumi, she admitted something to me. Kasama siya sa grupo ni na Leila. I know now why you received a text and you thought it was from me. Na kay Leila ang SIM card ko. She was using it for her own purposes to get you. Kaya pala, anito. Kaya pala hanggang ngayon ay nakakatanggap ako ng kung ano-anong pagkamuhi galing sa'yo. My God, she's crazy. Si Harry naman sabi sa akin gusto mo lang masolong shares ko sa asyenda, kaya mo ko pakakasalan. Kahit ibigay ko pa sa'yo lahat ng karapatan, gagawin ko. Lahat ginagawa nila para maghiwalay tayo. Palagay ko, gusto rin ni Harry na makuha ka. Baka akala niya ikaw talagang tagapagmana ng asyenda. Sa Leila, palagay ko ganun din. I'm coming back home to be with you. I want to believe you. Kahit na hindi dumating si Mayumi, naniniwala ako sa'yo. Nang magsabi siya sa akin, papauwi na talaga ako sa Di Guzman. Salamat, mahinang sabi ni Darius. Please, don't feel weak or lose hope about it, Darius. Hindi, huwag kang mag-alala, Bella. Hindi ako titigil hanggat hindi natatapos to. Kung nagsalita na si Mayumi, mas mabilis itong matatapos. Asahan mo. Naniniwala ako. Buong pananalig na sagot niya, saka siya sumulyap kay Guada. Nakangiti yon. Yakap ang sinasabing armas. If it happens that Guada still doesn't want to leave her after her marriage. Makikiusap siya kay Darius na kunin ang pamilya nito sa ibang probinsya at bigyan nila ng kabuhayan sa Di Guzman. That way, kasama niya matandang nagpalaki sa kanya at kasama nito ang mga mahal nito sa buhay. Kampante ang dalaga na bumuga ng hangin nang tingnan ang sasakyan na nakabantay sa likuran. Panatag siyang makakarating sila sa asyenda nang ligtas sa mga taong walang inisip ko hindi sarili lang. She stopped by the gate of the mansion. Tumigil din ang sasakyan na kabuntot nila, kaya bumaba siya. Lumapit siya sa pick-up at kinatok ang bintana ng passengers. She smiled. Thank you. I'm here and I'm safe. This is my fiancé's land and no one will hurt me here. Not this time. Aniya sa dalawang lalaking parehas niyang tinignan. Sige po ma'am, pero maghihintay kami ng order galing kay Bossing Rigor. Kung pwede na kami bumalik sa Maynila. Tatawag pa pong nag-utos na sumunod kami dito sa inyo at bantayan kayo. In that case, come in and have a snack, she said and turned her back. Hindi kami tatanggi ma'am. Walang nagsabing tumanggi kayo. She giggled and went back to her car. Pumasok sila sa loob ng bakuran at napakaraming mga tao sa loob. Mukhang mga trabahante yon. Ay, si senyorita! Tili ng mga kasambahay nang makita silang papalapit. Nakatingin sa kanya ang lahat ng mga kalalakihan na palagay niya ay nasa 100 o higit pa. Anong meron? Guading!
Tili ni Mang Kikot ganon din naman si Guada. Mabilis siyang bumaba sa sakyan at nilapitan si Mariela saka nagmano sa babae. Nakaupo yun sa isang silya at nakaharap din sa mga lalaki. Parang hindi ito makapaniwala na nakikita siya ngayon at bumalik siya. Bumalik ka, sabi na nga ni Mariela. Kailangan po ako ni Darius. Salamat, anito kaya tumango siya at ngumiti. Sorry po kung naging impulsive ako. Normal na reaksyon na nasaktan. Naiintindihan ko. Ang mahalaga nandito ka. Nakangiti niyang tinignan ng mga tao. Hindi may pagkakaila ng mga magsasaka ito at mga trabahante dahil may mga itak ito sa bewang at may mga balabal. Sutang mga sombrero na gawa sa anahaw o abaka. Eto na ba ang Senyorita Bella na anak ni Senyor Larry? An old man asked and she smiled. Ako na nga po pero hindi naman po ako may-ari nito. Alam ko na pong lahat na hindi na pamilya ko may-ari ng De Guzman. Masyado lang po mabait si Darius na wag baguhin ang pangalan bilang respeto sa mga ninuno ko. Kahit ano pa man senyorita pa rin namin ikaw. Ang mga ninuno naman namin ang nagsilbi sa mga De Guzman. Kung si senyorita man ang may-ari nito o ikaw, wala yung kaso. Parehas namin kayong amot, ginagalang namin kayo. Salamat po. Buong pusong sabi niya sa kabinalingan ng kasambahay na nakayakap sa kanya. Pakiasikaso po yung mga tao na inutusan ni Darius ni ihatid ako dito. Aba, oo senyorita. Mabilis na sagot ni Dina. Ano po meron Manang Kiko? They have a meeting. Nandito sila dahil nabalitaan nila ang laban ni Darius. Walang testigo si Darius na totoong sinasabi niya na nariyan si Jordan at binatukan siya. Paani itong si Trinidad na ito'y may mga bago na namang pakulo. Pinwersa raw siya ni Darius sa kubo. May pinwersa bang abot kalawakan ng fake na halinghing? Hindi napigil na bulalas niya. Kung nagkamali sila ng bato kay Darius, koma ang kalalabasan. That's against the law. Dapat lang napagbayaran nilang ginawa nila. Galit na sabi niya. Tama senyorita, at nandito kami dahil kaya namin tulungan sa senyorito. Sagot na matanda na parang leader sa lahat. Aba, hindi namin pababayaan ang senyorito namin. Ang laban niya o laban ng sinumang De Guzman ay laban naming lahat. Nakahanda na kami. Kung ginawa nilang nagmukhang masama sa senyorito, gagawin namin ang dapat para linisin siya. Babalik na rin namin ang kwento. Walang testigo, narito ang testigo. Buong hasyenda, di ba mga kasama? Nagkamali sila ng binanggat inagrabyado. Hindi kami papayag na dehado sa senyorito. Kahit kailan ay mabuting tao sa senyorito Darius. At walang maniniwala ng babae yun ay pinuwersa. Kusa naman yung pumapasok dito at parang linta. Sagot naman ng isa. Naiiyak siya sa pagdami ng mga ito kay Darius at sa kanilang lahat. Ito ang mga totoong tao at hindi ugaling ahas. Napakabuti ni Darius na hasyendero. At ngayon babalik dito ang kabutihang ipinapakita nito sa lahat. Mahal na mahal ng lahat ng mga tao si Darius. At malaking pagkakamaling na pagplanuhan ni Layla ang isang tulad nito. Sa sarili mismo nitong lupain kung saan hindi ito papayagan ng mga tao doon na magbukang masamang tao. Gumiti siya kay Guada nang lingunin niya ang matandang babae. Ganyan kabuting mapapangasawa mo. Kaya panatag kami na nasa mabuti kang tao. Tumango siya dahil wala siyang masabi pa. Darius deserved to be loved and trusted. Thank God, she wasn't totally blinded by her jealousy and pain. Nakita niya totoo at kung anong dapat na gawin. Palpak man siya sa unang taong pinagkatiwalaan niya. Kay Darius ay wala siyang mali. Ang bilis na nakipkip ni Bella ang nakatapis na tuwalya sa katawan niya. Kulang na lang ay mapatilipas siya ng walang pakundangan na bumukas ang kanyang pinto sa kwarto. Kanina lang silang umaga naghiwalay ni Darius pero parang isang taon na ang nakalipas. Miss na miss niya na to. Darius, she murmured. His eyes slightly traveled across her body and shut the door. How are you? Kandautal na tanong niya rito. Para naman siyang tanga, may pautal-utal pa siya habang kanina naman ay magkausap silang dalawa. Naupo ito sa kama niya habang nakatingin sa kanya. Pagod na hinilot ang batok nito. Kanina pa ako nakipag-usap ako sa mga tao natin. Kumakain sila ng gabihan. Ikaw kumain ka na? Muli siya nitong tinignan. Even just for now, stop worrying about me. I worry about you. Halik lang ang katapat nito
Anito sa kanya kaya pinigil niyang mapangiti. Sa itsura kong ito mukhang hindi lang halikang magagawa mo. Naman niya kaya napangiti ito sa kanya. Napabuntong hininga siyang tumabi dito at hinawakan ito sa kamay. She locked her fingers with his. Sorry ha, it take days before I believe in you. Naintindihan ko, kahit naman ako magpapalipas muna ng araw para mag-isip kung gano'n ang nakita ko. Pero nandito ka na kaya hindi na mahalaga. Samahan mo ko sa laban na to, Bella. Agad siyang tumango nang tignan siya nito. Hindi kita iiwan. We have Mayumi, she gave her testimony. Ang mga tao mo, handa ka nilang tulungan dahil naniniwala sila sa'yo. My SIM card is not functioning. Pinalitan pala yun ni Mayumi that day na nawala. Nasa kay Leilang SIM ko pero ngayon na alam na natin. Hindi na siya makakapanloko at ire-report ko na rin yun ng missing and being used by another person. Postpone na muna natin ang kasal at etong asikasuhin natin so that we're at ease on our wedding day. Kung ganun, ani Darius. Sa simbahan na kita pakakasalan at hindi na sa West. Galing naman ako kay Atty. Fulgar. Nakausap ko si Boknoy dahil binabantay na si Jordan. Nandito lang si Jordan sa malapit. Naghihintay lang ng warrant at dadakpin na. Sabi ni Chief, hindi ako maghihintay ng matagal. Handa akong ubusin ang yaman ko, makulong lang sila. Si Harry, patatanggalan ko ng lisensya. Ang tanong, mauubos ba? Natatawa niyang tanong kaya natawa na rin ito at napailing. Yumakap siya dito at humilig sa may balikat ni Darius. Hindi mauubos, magkano lang acceptance fee? Hindi ako tatanggihan ni Atty. Fulgar. Para na nating pamilya yon. Pinangakuan ko siya ng 10 milyon. May panalo lang ang kaso. Kahit na tumanggi ako sa mga tauhan natin, hindi ko sila mapipigil. Palagay ko magsasarili silang bigay ng testimonya kahit hindi totoo. Because they believe you and they trust you. Mahal ka nila Darius at hindi mo sila mapipigil. Let them. As for me, I stand beside you. Hindi naman siguro masama na may mga taong tumayo para sa'yo at maging testigo mo sa katotohanan. Jordan's assault was deadly. Hindi ko rin mapapalagpas. And you said Harry was there. Trespassing silang lahat. At makukuha sila ng ebidensya sa CCTV sa sentro ng Di Guzman. Hindi sila makakatakas. They would pay for what they have done to you. Baka akala nila kaya ka nila dahil hindi nila alam na sa'yo talaga ang buong asyenda at hindi sa akin. Kahit sino pa, wala silang karapatan na gawin yun sa tao. Rejection really happens. It's up to the person how to admit it. Mahirap ang taong hindi marunong tumanggap ng pagkadisgusto ng ibang tao. You're certainly right, Bella, and that makes you exceptional. Nawala sa iyong bilyong yaman pero nang malaman mong totoo, pinalayat mo't hindi mo na pinag-interesan. Kahit na pinalaki kang prinsesa at spoiled, nagawa mong tanggapin ang mga bagay na nawala sa'yo. Iba ka kay Leila at alam kong iba ka sa lahat. Anito sa kanya kaya ngumiti siya. Natutuwa siyang nakikita ni Darius ang maganda niyang katangian at hindi lang ang ganda niyang panlabas. Alam kong magiging mabuti kang nanay ng mga anak ko. Napalakas ng tawa ni Bella at tumingala siya kay Darius. At saan yan papunta? Trying hard Mr. Di Guzman? Tukso niya dito pero tumiim ang titig nito sa kanya at inihiga siya sa kama saka dumagan sa kanya. Saan nga ba Mrs. Darius Ardimuglo? She giggled and wrapped her arms around his neck, kissing him passionately. Saan pa nga ba? Tuwalya na nga lang nakabalot sa katawan niya. I love you, she said wholeheartedly as she stared into his eyes. Hinalikan siya ni Darius sa noo kaya napapikit siya. Mahal na mahal din kita, Bella, mula noon at hanggang ngayon. Ngayon lang? Agad niyang reklamo kaya natawa ito. Walang katapusan, anito sa kanya, kaya maluha-luha niya itong niyakap ng mahigpit. Alam niya, naniniwala siya dito. Mula ngayon ay susuklian niya ng purong pagmamahal at tiwala ang lahat ng pinapakita sa kanya ni Darius. Na pagpapahalaga. Matagal-tagal na rin siya nitong hinihintay, kaya dapat lang na maramdaman nito ang kasiyahan at kapanatagan sa buhay. Nakaranas siya ng mga masasakit na bagay, pangyayari sa buhay na labis na nagpapasama sa batang puso niya. Pero nagpapasalamat siya ngayon sa pagkakamali ng daddy niya. It had brought her to the right path and she met the most amazing man because of that uncertain incident. Lahat ng nangyari sa buhay niya ay nakatadhana. Lahat ay konektado para sa kanyang hinaharap na buhay.
And today, she frees her madness and hard feelings for her father. Thank you, Daddy. Siguro naging masama ka man minsan pero sa kabuuan ay isa kang mabuting ama sa akin at asawa kay Mommy. And Darius perhaps learned a lot from her father's mistakes. That is why I love her so much because she had so much bitterness in life. And he had just replaced it with sweetness. At dito na po nagtatapos ang ika-38 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.